Okay, what's up? Good afternoon. So, isang DIY na naman tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng mini driving LED light. Okay? So, madali lang naman to. In-order ko lang to sa Shopee. Ngayon, yung sender, yan, may ganito siyang binigay na diagram. Isesend ko naman sa inyo. Pero, gagamit tayo ng relay. Yan, para mas safety tayo, no? Tsaka yun ang tama kasi magre-relay ka, hindi mo siya idediretso sa battery, no? Ito nga palang relay na to ay ginamit ko noon nung ako nag-install ng dual horn setup, kasi sira naman na yung dual horn ko, isa na lang gumagana, so tinanggal ko na siya. Magre-relay tayo, okay? So ito yung laman nya. Yan. So first step ay install muna natin siya sa motor. Okay? So susundin natin yung guidelines ng LTO. Dapat meron siyang sariling bracket, no? Tapos may sarili din siyang switch at napapatay siya sa umaga. Tapos napapatay din siya kung sakaling bukas yung headlight mo. Okay? Yan, okay. So nakamount na siya. So dalawa siya, ha. Pati yung isa nakamount na, ayun. So next step lang natin is ibaba lang natin kasi hindi naman talaga siya para sa taas. So ayan, ganyan siya. Okay, so ngayon ay tayo magwa-wiring na. So ito nga pala, tatlo kulay nito. Dinugtungan ko na siya para may kabit sa relay, para may sunog. So naglagay ako ng mga gantong connectors. Okay, so papakita ko sa inyo susunod ang gagawin natin sa relay. Okay, so unahin natin yung pin 30. So yung pin 30, itatap natin yun sa positive. Na siya kukuha ng direct power. Ngayon, yung port 85, kung di ako nagkakamali, itong black na wire na to, ay iba-body ground natin. Okay, mas maganda na naka-body ground siya kaysa yun, naka-direct siya sa battery. Okay, so sunod naman, itong 86, okay, port 86, sa ignition ng motor, sa ignition dun sa loob mamaya. At tapos yung may iwan ay 82, if not mistaken, 82 papunta na siya sa driving lights natin. Okay, so pakita ko sa inyo kung paano siya ikabit. Okay, dito muna tayo sa may papuntang ignition. So yung port 30. So importante, maglagay din kayo ng fuse, no? Ang laman nito ay 15 amp na fuse, mga 15. So itatap na natin siya dito sa positive. So ayan, tap na natin siya. So higpitan lang natin. So importante na meron kayo laging fuse, kasi in case na mag-overload yung system ninyo, ito yung puputok yung fuse, no? Hindi nyo susunugin yung inyong mga wirings. Okay, so ganyan, ayusin lang natin. Yan, dito natin ilagay. Okay, so makikita nyo, ito yung wiring nya. Pinadaan ko lang siya dito sa unahan, pinakit ko, sinabay ko sa main harness. Ito siya. So ito nga pala, baka nagtataka kayo bakit dalawang wire yung ginamit ko, kasi medyo manipis yung wiring na nakuha natin. Manipis siya. So ang experience ko dito nung ako yung naggawa ng dual horn setup, nag-uumido siya. So dinaluwa ko muna temporary para dalawa yung pinapasukan nung niya, nung kuryente niya. So hindi siya masyadong mainit. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ganoon din ang ginawa ko dito, tig dalawa siya. So i-connect na natin siya dito. Okay, gumawa lang naman ako ng mga connectors. Kabili lang naman ito sa online. Yan. Huwag kayo mag-alala kasi hindi pa naman nakatap yung ground niya at patay pa naman yung ignition. Kaya okay lang na ikabit natin. Yan. Okay, so naikabit na natin pareho. Okay, kung mapapansin nyo, ito yung ka-alternate no, o katapat ng mismo naka-direct sa battery. Okay, so next is the ground wire. Ito, ground wire. Hanap tayo ng body point na pwede nyo pagkabitan ng ground. Wala pa akong connector nito, pero
dapat may connector to. So hanap lang muna tayo, then pakita ko sa inyo pag naidikit ko na. Okay, so wala pa akong makuhang ibang body ground pero feeling ko pwede dito, pero ipipix ko na lang siya pag may connector na. So dito ko muna siya tinap sa negative ng battery. Pareho lang naman yan. So ito yung ground kasi ng battery, so nakakonekta kasi din siya dito. Okay, pero advisable talaga sa body siya, diretso niya sa body. Okay, pero for the meantime dito muna, pakita ko lang sa inyo paano siya gumana. So next naman is tatap tayo sa ignition para hindi umiilaw yung ilaw nyo kapag hindi nyo siya binubuksan. Okay, so nandito tayo sa harap, sa may harness. Yan. So tatap tayo sa ignition. Ito yung susian, ito yung mga connector ng susian. Yan. So itatap ko siya dito, yan, sa nakahigang yan. Hindi ko sure kung kita nyo. Igawan natin, wala, hindi kita. So ito nakahiga, hindi nakatayo. So baka isipin nyo hinuhulaan ko, hindi so baka paano ko nalaman, kasi previously may naka wire na ako dyan. Itong maliit na pulang to, papunta naman yun sa voltmeter. So dyan ko siya itatap. Okay, hugutin ko lang. Okay, so nakapag-tap na tayo dito sa ignition. Ito na siya. So ito nga pala yung ating switch. So meron siyang high and low. Ayan. Tapos itong black wire, yun yung itinap natin sa mga positive. Okay, so try lang natin kung gagana siya. Natin. Okay, so tinabi ko muna yung mga wiring, pero essentially buo na siya. Yung ground pala ng inyong driving light, tatap nyo lang siya sa any ground ng body. So ito kasi yung main wiring nya, makita nyo tatlong kulay nya black, yellow, and red. So meron kasing high and low yan. So testingin muna natin kung iilaw ba siya. So ayan na, ignition on. Isang indication na gumagana pag nadinig na tumunog itong relay. So patayin ko muna ulit pakinggan nyo, tutunog yan. So ayan, patay siya. So ito yung relay ito yung relay nandito sa ibaba. Bubuksan ko, talakitik yan. So lumakitik siya. So ito yung switch, on, off. Try natin kung mag-open siya. So ayan, so may ilaw na siya pareho. So testing natin siya mamayang gabi, kasi paalis din kami ngayon. But for the meantime, ganyan muna siya. Okay, so ganun na kabilis ang mag-wiring ng auxiliary lights sa ating 2017 Suzuki Gixxer carb type. So panoorin nyo yung susunod na video para makita nyo kung gaano siya kalinaw. Yan, so ito siya, testingin namin. Dito kami sa may Kaliraya. Okay, so yan, ignition on. Ito nyo, wala pa siyang kailaw-ilaw. Switch. Yan. Yan siya kaliwanag. Okay. Ito ang headlight nya. Yan. Ito yung auxiliary. Diba? So hindi ko lang, medyo ibang. Yan yung may headlight. Ito may kasama auxiliary. Okay, so medyo iba lang kulay niya kasi natama dito sa may pader So tara, gamitin na natin siya.